Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim na bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Palayan ng Diyos ang kanyang salita. Si Jesus lang ang may kakayahan magpabago ng iyong pagkatao. Matagal nang pinagtalunan at inintriga noon hanggang ngayon. Siya ba'y tao o Diyos? Siya ba'y nagkatawan tao? Siya ba'y Diyos tao? Tunghayan natin ang Ebanghelyo ni Juan sa liwanag ng wikang Aramaic. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan sa Kabanata chapter 1, verse 1. Sa pagpapatuloy po ng Ebanghelyo ayon kay Juan ay makita po natin ang paglalahad o ang kanyang patutuo o patunay tungkol sa pagkatao ni Jesucristo. Ayan natin ang Biblia ang magsalita kung ano po ang patutuo ni Juan tungkol sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Okay? So tayo po ay dumako muna sa isang panalangin at hilingin natin sa Diyos ang patnubay, nawa ay paunawa sa atin ang mga salita na kanyang iniwan sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At ito ay isa sa pinaka-importanting paksa na dapat nating malaman ang tungkol sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So tayo po ay manalangin. Anyayahan ko po kayong dumulog tayo sa isang panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang iyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng pangunawa sa iyong mga salita at nawa, O Diyos, ay magbigay ito ng malalim na pagkakilala sa iyong katauhan. Hinihiling po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na patuloy na maghayag sa amin na mga katotohanan ito na kami ay magkaroon ng matibay at matatag na pundasyon sa pagkakilala sa aming tagapagligtas. Salamat po sa Ebanghelyo ni Juan na aming tatalakayin ngayon, nawa ang aming mga kapatid na naguguluhan tungkol sa pagkatao ni Jesucristo ay magkaroon ng tunay na kabatiran sa kanyang mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, palakpakan po natin ng Lord. Teka, itong aking side effects ay ewan ko kung ayan. Alright. Okay. So, John 1:1 po tayo. Ano po? Bagamat iba nating kapatid ay tila kumakain pa yata at iba ay naka-tune in pa sa TV. So, bigyan po natin ng sandali na pagkakataon ng salita ng Diyos sapagkat ito ang isa sa pinakamahalaga na dapat nating malaman sa ating buhay. Alright, so John chapter 1, ito po yung translation ni Dr. Murdoch from Aramaic language. Sabi niya dito sa English, the translation, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Okay? So, ang paksa po natin ngayon ay ang doktrina ng Milta. So, kung gusto po nyong mapakinggan yung unang video, naroon po, naka-upload na po sa YouTube yan. So, ito po ay continuation lamang nung pong ating tinalakay na nakaraang Friday tungkol po sa Milta. Okay, balikan po natin talata. Ano po? Nakalagay po dyan, in the beginning. Yan yung Bereshit, Aitohi Hua, Milta. Okay? So, yung Milta ay nakita po natin na ito ay translated sa English na word from the Greek na logos. And then sa Aramaic ay Milta. At sa Latin ay verbum. Sa atin naman ay salita. So, ang idea po ng Milta, ito ay pictorial ang kanilang presentation ng word. It means life and power. Pero the other translation, there's no exact translation, only equivalent. Okay? So, si Dr. Paul Yunan, translate tong word na manifestation, emanation, power, force. So those were equivalent, not exactly. So binibigyan tayo ng idea kung ano yung word.
And that is the deeper meaning ng salitang word o milta. Okay? And that's why we go to the detail nitong doktrina ng milta. Pag sinabi po nating doktrina, ito yung katuruan ng Biblia tungkol dito sa paksang ito na ating tatalakayin ngayon. Okay? So, tingnan po natin yung definition ng milta. Alright? Number 1, yung kahulugan. Yung salita, manifestation o emanation, force, power. Milta means power, emanation, substance, force, among many other things. There is no single definition in the English, Filipino, Greek to describe it. So then the kingdom of God is also defined as the kingdom of the milta. Okay? So that's the definition. Ito pong milta na ating tinatalakay ngayon. So if you think of, we call power, emanation, substance, force. So marami po tayong ideya na maiisip tungkol dito sa mga equivalent na salitang ito. Actually, kung titingnan natin ay parang ibig sabihin lamang ay bukal, kumbaga diyan dumadaloy ang lahat. Diyan nagmumula ang lahat. Okay? Before the universe exists, bago mag-exist ang universe, okay? Kumbaga, nag-exist na ang milta in eternity past. Kasi tulad nung ating nabanggit doon sa John 1:1a, na in the beginning was the Word. Okay? So, naroon na siya in eternity past. He was existing and continue na nag-e-exist. Okay? Before na nagkaroon ng universe. Before na nagkaroon ng angelic beings. Before magkaroon ng human beings. And all of this thing, tingnan natin the existence of milta long way before na tayo dumating sa ganitong pagkakataon. And we thank God kasi ipinakikita na o pinaunawa niya sa atin kung ano ang kanyang existence in the past. Okay? So, other definition here, letter B ay yung logos. Okay? So, Greek, it is a word or embodying an idea. It is a statement, a speech from the word lego, meaning speaking to a conclusion. A word being the expression of thought. Okay? Like saying. Preeminently use of Christ in John 1:1, expressing the thoughts of the Father through the Spirit. And this word, logos, the common term used 330 times in the New Testament with regard to a person sharing a message, meaning discourse, communication, or speech. So, meaning, inihahayag nito yung kanyang mga nasa sa isip kung ano ang laman nito. Okay, the broad term meaning, ito ay reasoning expressed by words. Okay? Alright. So number 2, ang salita ng Diyos ay kailangan ng tao para mabuhay. Mateo 4:4 ang sabi diyan, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang salitang ginamit diyan ay milta. So sa Gospel ni Mateo, actually kung tingnan natin yung senaryo nito, no? Na si Jesus ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, nagutom siya, and then ito yung respond o reply ng Panginoon dun sa temptation ng diablo sa kanya. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Okay, pero sabi niya, hindi lamang, okay, sa tinapay na bubuhay ang tao, no? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ganito kaimportante ang salita na kailangan ng tao ang salita ng Diyos para siya mabuhay. Okay? So, ano po yung salitang lumalabas sa bibig ng Diyos? Ito yung salita ng katotohanan. Okay? Meaning truth. And God is not lying at hindi siya nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya yung bawat salita na madidinig natin sa Panginoon ay
ay talagang ating mapanghahawakan kasi totoo yan. Kung anong sinabi niya, alright? So yon ang dapat nating paniwalaan. And then yung salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, buhay yan. There is life na lumalabas dyan. Kaya nga yung salita ng Diyos kapag yan ay naipapangaral at nadidinig ng tao, nagkakaroon ng life yung mga nakakadinig nito. Alright? At ito ay nagbibigay ng sigla. Okay? And then, ito yung salita na di magbabago. Kaya yung mga salitang binitawan ng Diyos sa atin na nakatala sa Biblia, hindi magbabago yan. Kung anong sinabi ng Diyos noon, totoo yan hanggang ngayon. At hindi siya magsisinungaling. So itong salitang ito na lumalabas sa bibig ng Diyos, na sinasabi ni Kristo mismo, okay, na hindi lamang sa tinapay, at binigyan niya na importansya na ang salita ng Diyos ay kailangan ng tao para siya mabuhay. You will not live a happy life or fulfilled life without the Word of God. Amen? Okay? Hindi ka mabubuhay kapag walang salita ng Diyos. Kaya ito yung importansya na binigyan ng Panginoon. Okay, so that's number 2. And number 3, ang salita ng Diyos ay nagpapatalino. Mateo 7:24, ano sabi dyan? Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So kung nabasa nyo na to, itong sitas na to, ang kwento nito ay tungkol dun sa dalawang tao na nagtayo ng bahay ng gusali. Isa ay nasa ibabaw ng bato at yung isa ay nasa ibabaw ng buhangin. Kaya pagdating nung kalamidad, yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin ay madali siyang inanod. Subalit yung nakatayo ang bahay sa ibabaw ng bato ay ikinoconsider na isang matalino. Okay? So, ang sinasabi ng Lord dito, yung nakikinig ng mga salitang ito. Ibig sabihin pala na ang salita ng Diyos ay nagpapatalino. Kaya kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay magiging matalino ka. Alright? Sapagkat ang tinatayuan mo ay matibay na bato na kahit na anong mangyari kapag ikaw ay nakatungtong dyan sa paniniwala mo dyan sa salita ng Diyos, matalino ka. Yan ang tinuring ng ating Panginoon. Okay? So ang salitang narinig at ipinamuhay, yung nalaman mo. Alright? So paano mo nalalaman ang salita ng Diyos? Siyempre, nagbabasa ka, nakikinig ka, nag-aaral ka. So yung nalaman mo, and then yung natutunan mo. Right? Yung nalaman mo, kumbaga, nagkaroon ka ng information. Kasi without the information, hindi mo alam ang salita ng Diyos, right? Ay hindi mo to matututunan. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng knowledge, yung kaalaman actually. Pag sinabing natutunan, kumbaga, bihasa ka na dito, kumbaga, na familiar ka na dito sa iyong natutunan na to sa salita ng Diyos. And then, kung natutunan mo na yan, ipinamumuhay mo siya kasi yun na yung magiging standard ng iyong buhay. Kaya nga yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos ay tumatalino. Totoo po yan at maraming nagpapatutuon yan. Kaya kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ay nagiging kang matalino. Amen? So, yung talino na natututunan mo, you are learning the divine knowledge, yung kaalaman na tungkol sa Diyos, ay yan? Kumbaga, parang equivalent sa ginto. Alright? Kasi napaka-valuable ng salita ng Diyos. Dahil merong merong life, may buhay diyan, may power na nakapaloob diyan. That is the embodiment of Jesus Christ. Kaya nga yung word, na binanggit dito yung melpa, na kapag nalaman mo, natutunan mo, naipamuhay mo, ang sabi ng Panginoon,
ay ano ka, isa kang matalino. Okay? Nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato. Na kahit na anong mangyari, kahit na anong mangyari sa mundo, hindi ka matitinag. Amen. Okay? That's number 3. Number 4. Ang binhi na nahasik sa matabang lupa ay mabunga. Right? So, ayon doon sa Marcos 4:20, at yaon ang nahasik sa mabuting lupa na nakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. So, kung alam natin ang story ito at malamang alam nyo, yung magsasaka na naghasik o mga hasik, may patanim sa tabi ng daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. So, yung matabang lupa na nataniman nito, ay yung talagang tinanggap niya to ng merong pananampalataya. Okay? At ito daw, ay merong mabunga to. Kaya nga, pag ang salita ng Diyos ay tinanggap mo ng mayroong pananampalataya at ipinamuhay mo to, magbubunga talaga yan. Okay? Ano po yung bunga niyan? Nagpapabago ng buhay. Imagine mo yung power ng word, yung milpa. Nagpapabago ng buhay at maraming kwento tayong alam na maraming tao na ang binago ng salita ng Diyos. Na pagbabago na hindi kayang gawin ng tao. Tanging yung salita ng Diyos lang ang nagpabago sa isang tao. Kapag ito ay talagang sineryoso na maitanim sa kanyang puso. Okay? And then, humihikayat to ng iba. Kaya nga yung salita ng Diyos, kapag yan, yung nagbubunga, may manifestation na yan ng change life ng buhay mo, ay nakakahikayat ka. Okay? Nakakahikayat ka ng mga tao na, siyempre yung mga tao na nakakakita sa iyo, nakakaiba ang buhay mo ngayon kaysa noon dati. At ang kwentong yan ay hindi na bago sa atin, And there is kumbaga, a changed life. Yung pagbabago ng buhay. At ito ay naghihikayat. Kumbaga, nag-i-influence. At malaki ang nagagawa nito sa isang community, sa isang bansa. Kaya nga yung mga binagong buhay dahil sa salita ng Diyos, ay nakaka-impluensya yan. Pero kung hindi ka nakaka-impluensya, baka walang power, baka hindi mo talaga natutunan yung salita ng Diyos. Okay? And then, katlo, nagbibigay ito ng luwalhati. Kasi pagka maraming bunga, ay natutuwa ang may-ari ng taniman kasi marami siyang aanihin. Sa Diyos, ganun din. Okay? Nagbibigay ito ng luwalhati sa Diyos kasi pag ikaw ay namumunga, nagbabagong buhay mo, meron kang bunga, ay nagagalak ang Diyos sa buhay mo kasi yung salita na ibinigay niya sa iyo ay meron ng bunga, may manifestation na. Dahil pinaniwalaan mo to. Ganoon ang power, ganoon ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Okay. Number 5. Ito naman yung tinatawag nating a disgrace. Kapag ikinahiya mo ang kanyang mga salita, ayan, ikakahiya ka rin ni Jesus. Marcos chapter 8, verse 38. Ang ating sinusundan ay yung ebanghelyo, Mateo, Marcos, nasa Marcos na tayo. Ano sabi ng Panginoon dito? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. So, yung second coming, So, yun daw mga, yung ikinahiya, yung kanyang salita, ay ito rin yung magpapahiya sa kanila. Okay? Ito yung mga nag-reject ng kanyang mga salita. Actually, yung mga nagpahiya, yan.
Ni-reject nila yung salita. Okay, tingnan natin po ang mga puntos dyan. Ang salita ikinahiya, yung itinakwil. Pag sinabi nating itinakwil, kumbaga rejected talaga yan. Ayaw mong tanggapin, ayaw mong paniwalaan. Okay, ikalawa, yung winalang halaga. Alright? So, ito ay parang kumbaga, napaka valuable, importante. Pero nawawalan siya ng halaga kapag hindi siya binabasa o inaaral. So ayan ay kumbaga parang ang lumalabas niyan yung ikinahiya yung kanyang salita. And let us remember, the Bible is available to us 24 hours in a week, in a day. 24/7 nga yan. Anytime, pwede mo nang buklatin. Unlike nung mga unang panahon ay naghihintay pa sila ng mga pahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, hindi na. Anytime na gusto mong pakinggan ang salita ng Diyos, basahin ito, pag-aralan ito, ay nariyan lang. Madali mo na siyang mabubuklat. Okay? And then ikatlo, yung salita'y kinahiya ay hindi pinaniwalaan. So, itong tatlong ito, yung ikinahiya ang salita ng Diyos, ito yung tatlong paglalarawan to, itinakwil na, iwinalang halaga, at hindi pinaniwalaan. Ibig sabihin, talagang totally, ang salita ng Diyos ay zero dito sa mga taong ito. Alright? Number 6, ang lahat ng salita ni Jesus ay dapat pahalagahan. Again, that is milta. Ano sabi sa Lucas 9:44? Manuot sa inyong mga tenga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. So ano ang nais ipahatid ng ating Panginoon dito? Na yung manuot sa inyong mga tenga, ibig sabihin, ano to? Pahalagahan ninyo na ang anak ng tao ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Ito na tinatawag na betrayal at yung crucifixion o yung suffering ng ating Panginoon. So yung kanyang binitawan na salita, yung sinasabi niya, yan yung fulfillment ng prophecy, ng hula tungkol sa mangyayari sa Mesias, sa anak ng Diyos. Okay? Actually, binabanggit anak ng tao, is referring to his humanity, kung anong dadanasin ng kanyang katauhan sa kamay ng mga tao. Okay? At yan ay yung fulfillment ng hula tungkol sa kanya. At tingnan natin, lahat ng salita ay dapat pahalagahan. Okay? Una, dapat itong tandaan. Kung pupunahin nyo ang inyong Biblia, may tinatawag tayong mga bold letter na kulay red do sa Bible, na mga salita na binitawan ni Jesus. So yun ay dapat nating pahalagan kasi yun mismo nang galing sa bibig niya, yung salitang yun. At yun ay mayroong kabuluhan, mayroong kahulugan, bawat salita na kanyang binitawan. Ikalawa, dapat itong ingatan. Kaya mapupunan nyo, yung mga sinasabi ng ating Panginoon ay natandaan, naingatan ng mga alagad niya hanggang ito ay maisulat, okay, bilang patunay na sinabi nga ng ating Panginoon ito. And then dapat isa puso. Okay? So these three, kung titingnan natin, okay, ay pinapakita sa atin yung bawat salita na binibitawan ng ating Panginoon na merong bigat at hindi mo siya, kumbaga, dapat baliwalain. Kasi every word na kanyang binitawan, there is life and there is, kumbaga, meaning, may kahulugan. Okay, kaya yung mga alagad niya, actually, yun yung kanilang natandaan, naingatan sa puso nila, pero they listen to the master teacher. And Jesus Christ, kumbaga, the excellent teacher,
the A1 teacher. Yung kanyang means, yung kanyang way ng pagtuturo, talagang matatandaan. Gumagamit siya ng mga parabola, mga kwento, istorya, and that, kumbaga, ano yan, sa puso ng mga alagad niya. And that is example ng mahusay na tagapagturo. Okay? Pero mayroon pa ring mga hindi naniniwala sa kanyang mga tinuro. Alright? Okay, number 7. Ang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay mapalad. Ayan. Ito na tayo doon sa 7, ano? Ano sabi sa Lucas 10:31? At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Kung mapupunan nyo itong magkapatid na si Maria at Marta, no? Na kapag darating si Jesus, ayan, nakaupo na to sa paanan ni Jesus at nakikinig. Samantalang si Marta ay abala doon sa kusina para sa paghahanda. Pero dito, binigyan ng kumbaga pabor ng ating Panginoon si Maria dahil ang kanyang yung kanyang tawag ito, yung kanyang desire, yung kanyang devotion na talagang matuto ng salita ng Diyos. At ang sabi doon, mapalad itong mga nakikinig ng salita ng Diyos. In other words, when you listen to the Word of God, blessed ka na. Nakikinig ka pa lamang. Paano kung yan ay isinapuso mo pa? Paano kung yan kung ipinamuhay mo pa? Ay di mas lalo kang mamumunga niyan. Dito pa lamang sa pakikinig ay binebless ka na ng Lord. Bakit? Kasi merong power na lumalabas dun sa salita niya. Amen? Okay? Hindi pa number 7. Number 7 pa tayo. Okay, nakikinig sa salita ay pinagpapala, no? Yan ay pinagyayaman sa buhay spiritual. Imagine mo, no? Yung you are enriched spiritually. And then pinalalakas ang iyong espiritu. And then pinasasaya ang iyong buhay. So those were the package when you listen to the Word of God. Kapag ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, pinagyayaman ng Diyos ang buhay spiritual mo. Kaya hindi ka nagdarho. Ikaw ay napakayaman. Okay? At ang espiritu mo ay napakalakas. At ikaw ay masaya ang buhay. Despite of what is happening around you, you are fulfilled. Ikaw ay nasisiyahan sa iyong buhay. And you would ask God na hilingin mo sa Diyos na mabuhay ka pa ng mahaba kasi masayang mabuhay na ang salita ng Diyos ay iyong pinangahawakan at pinagtitiwalaan. Amen? Talakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Okay? And then number 8. Ang salita ay naroon na sa walang hanggan na kasama ng Diyos at mismong Diyos. Right? This is our evidence. John 1:1. Proof na kung sino talaga si Jesucristo. Okay? Ano sabi? Nang sa pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Actually, yung the last phrase niyan, ang Diyos ay siyang salita. So, inilarawan na ni Juan kung sino talaga yung salita na nasa eternity. At kasakasama ng Diyos. O kasakasama ang Diyos. So, anong pinapahiwatig nito? Anong pinapakita sa atin? Na ang salita, ang Diyos, ang siya mismong salita. In other words, itong salitang ito, itong milpa, okay, na nagkatawan tao, so John 1:14, ay patunay, na manifestation na walang iba kundi si Jesucristo ay talagang Diyos na nagkatawang tao na napakahirap unawain at tanggapin ng mga kulto. And they try to reject the word of the Lord Jesus Christ. At ito rin ang magpapahiya sa kanila. Okay? So, ang salita ay walang hanggan. Ang milta ay walang hanggan. Mula sa pasimula na walang hanggan. Eternity past, naroon na siya, nag-i-exist na. And you think and try to imagine what is life ng milta, ng word
in eternity past, sa walang hanggan. Ang salita ay nag-e-exist na in eternity past. Okay? And we may ask question na kailan pa siya nag-e-exist. Alright? Ang sagot lang dyan, naroon na siya sa walang hanggan. At nabubuhay siya. Okay? And He doesn't need anybody or anyone para siya ay maluwalhati. Kasi nga, siya ay Diyos. Okay? Ang milta o ang salita ay kasama ng Diyos. Sabi ng mga Griego, yan ay face-to-face, prosopon, tawag dyan, face-to-face. Pero ito ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos mismo. Okay? So this is the line of reasoning ng John 1:1. Nasa eternity na, nabubuhay na si Jesus noon, kasama siya ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya nga, ang hirap unawain, intindihin ng kulto to kasi hindi sila makapaniwala na ang Diyos ay may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. And that is the proof na pinapatunayan ni Juan. Nakasama ng milta ang Diyos. Okay? At siya, ang Diyos mismo. Okay? Number 9. Ang salita ay nagkatawan tao. John 1:14. Ito na yung tinatawag nating manifestation. The emanation. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Okay? Nakita namin ang kanyang kalwalatian. Ang kalwalatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Ang tawag diyan sa Griego ay monogenes, the uniquely born son. Okay, ano ba yung uniquely born son o kaisa-isang anak? Jesus Christ is different from us because He is God. And Jesus Christ is different from God because He is man. Meaning, siya ay Diyos at tao at the same time. 100% God and 100% man. No confusion, no mixture, no separation. One person with two nature. And this is hardly to believe. Nahihirapang paniwalaan. Paano nangyari yun? Kumbaga, sa line ng tinatawag nating logic, parang imposible. Ang tanong ay, meron bang imposible sa Diyos? Lahat ay posible. Okay? Kaya nga itong ang salita ay nagkatawan tao. Okay? So, yung pagkatao niya ay kakaiba sa atin kasi hindi siya patay ang espiritu, buhay ang espiritu niya. Alright? At siya yung the only begotten Son, the beloved Son, na whom, sabi ng Diyos na whom I am pleased. Sabihin, nalulugod ang Diyos sa Kanya. Alright? And they really hard to believe na pwedeng mangyari ito. At ang description doon ni John, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Full of grace, punong-puno siya ng biyaya at katotohanan. So, yun ang embodiment, yan ang manifestation ng God and the person of Jesus Christ. Kaya, hindi talaga imposible talaga na maging tao lang siya. Okay? Kasi nga, galing siya sa eternity And then, He came down to us, okay, as a human being, at ipakilala niyang katotohanan tungkol sa Diyos. At siya nga ang sa anyong tao, nasa kanyang imahe ng Diyos. Alright? So, ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay naroon na sa walang hanggan. Nag-i-exist na siya. Okay? Ang salita ay nasa Diyos. Ibig sabihin, kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, all of this, kung titingnan natin yung existence ng miltha, ng salita, ay dito sa isang verse na to, tapos na yung boxing tapos na yung kwento
Hindi mo pwedeng batikusin to ng kahit na ano pang verses ang itapon mo dito. Dito pa lamang sa talatang to ay defended na ang katauhan ni Kristo Jesus. Kung sino siya. Okay? At ano talaga siya. He was God and He is God and He will be God. No matter what happened. Okay? Number 10. Ang salita ng buhay ay nasaksihan. Ayan. Ibig sabihin, merong witnesses na magpapatunay na talagang itong salita ay nagkatawan tao. At ang sumulat nito ay walang iba kundi si Juan. Ang sabi niya dito sa 1 John 1:1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Alright? Ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig. Okay? Ang tawag natin dito ay empirical perception. Ginagamitan ng tenga. Aming narinig. At nakita. Sabihin, visible. Alright? Nakita nila napagmasdan, meaning naobserbahan nila. At nahawakan. You see that? Lahat ng parts ng kanilang katawan, yung mata, tenga, kamay, ay talagang yan ay witness. First-hand witness na si Jesus ay totoong nagkatawan tao. Ang milpa ay nagkatawan tao. Okay? Sapagkat ito yung binabatikos ng mga Gnostic, especially the Docetic. Ang kanilang philosophy, matter is evil. And how can the matter join with the spirit? Okay? Dahil kung yan ay mag-join sa spirit, magiging evil yan. Kaya, yung katauhan ni Kristo, hindi totoo daw siyang tao. Hindi siya nagkatawan tao. Yan ay isang phantom lang. Pero itong witness, itong context na to, na sinasabi ni Juan, nakita namin, narinig namin, nahawakan namin, tao siya. Ibig sabihin, nakahalubilo nila. Talagang ang Panginoon ay 100% na tao. There's no kumbaga denial about that. Dahil sila mismo ang witnesses. Nakita nila. Kaya hindi na pwedeng sabihin na hindi totoo na si Jesus ay nagkatawan tao. Totoong nagkatawan tao siya. Verse 2. Nahayag ang buhay nito, nakita namin siya. Ayan. At pinatotohanan namin. At ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan. Imagine mo ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na, kasama ng Ama at nahayag sa amin. That is a great verse. Okay? Na susuport doon sa John 1:1. Siya yung buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama. Alright? In other words, yung nagkatawan tao, walang iba si Jesus, ay naroon na sa eternity together with His Father. Okay? So, one God in three person. Iisa lang talaga ang Diyos, hindi tatlong Diyos. Pero ito yung hirap na hirap tanggapin ng kulto. Paano mangyari yun kung iisang Diyos, merong Ama, Anak at Espiritu Santo? Ay wala namang imposible sa Diyos, kaya niyang gawin yun Okay? It's a matter of if you believe na there is Father, Son, and the Holy Spirit, and then you believe that Jesus Christ really came into the flesh. Nagkatawan tao talaga siya. Pero may mga kulto na hindi talaga matanggap to until now. And they have a hard time to believe sa sinasabi ng Biblia. So you can't believe what Jesus said, you can't believe what John said. Kung ano sinasabi ni Juan, ay wala na tayong magagawa dyan. Ay siguro nga'y patay ang espiritu ng mga taong ito dahil hindi nila matanggap ang katotohanan, na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao.
Okay? Ito yung witnesses, no? Nagpapatunay. Ang salita ng buhay ay nasaksihan. Merong testigo, no? Nahayag, nakita, pinatotohanan. So ano pang ating kailangan na ilatag para paniwalaan na si Jesus ay totoo talagang nagkatawan tao. Okay? Hindi siya yung paniniwala ng mga Griego, no, na mga Gnostic. Na isang isang multo lang siya, isang phantom. Kumbaga kathang isip lang siya. Hindi talaga yan tao yan, Diyos yan, yung kanilang paniwala. Deity yan. Pero hindi, nagkatawan tao eh. Nakita namin, nahayag, nakita at pinatotohanan. Alright? So that is the fruit. Yan ang first witness, the eyewitness ng katauhan ng ating Panginoon na talagang siya ay nagkatawan tao. Alright? And number 11, si Juan ay nagdurusa dahil sa salita ng Diyos. Okay? Bakit siya nagdurusa? Tingnan po sa verse 8 ng Pahayag chapter 1, verse 8 and 9. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Okay, tingnan nyo ang nagsasalita dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Verse 9, Ako, si Juan, ang inyong kapatid at kasama saan? Sa kapighatian. John was in the island of Patmos. Alright? Doon siya itinapon from Ephesus sapagkat yung kanyang pangangaral ay nagiging threat sa Roman Empire. Okay? And talagang siya, nagdusa siya dahil sa pagsunod niya sa salita. So when you obey the word, may kakaibat na yan, na pag-atake ng dyablo sa iyo. Tandaan mo, talagang titirahin ka ng dyablo niyan. At ito ang ginawa ng dyablo, no? Itinapon siya doon sa isla para hindi siya makapangaral. At ito ang kanyang testimony ngayon. Ako si Juan, ang inyong kapatid, at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang saan? Sa kanyang kaharian. Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noon, ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng milta ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. You see? When you testify, when you preach the Word of God, ipe-persecute ka talaga ng dyablo kasi yung salita na dinadala mo, katotohanan yan eh. Yung salitang dinadala mo ay merong power, may kapangyarihan yan. Anyone na Kristiyano na ang salita ng Diyos ay nasa kanya at nangangaral ng salita ng Diyos, hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang laman. Kaya ang salita ng Diyos, i-preach mo siya, merong mako-convert dyan. Why? Because may power yan may kapangyarihan yan mag-convert. Hindi sa galing ng pananalita ng preacher, kundi dun sa salita mismo ng Diyos. Alright? And you will see kung anong power ng salita ng Diyos. Okay? So, yung si Juan ay nagdurusa dahil sa salita ng Diyos, yung kanyang tinanggap, ipinamuhay at ipinangaral. Basta meron kang tinanggap, ipinamuhay mo, pinangaral mo yan, titirahin ka ng dyablo dyan. Okay? And there are many ways talagang gustong isilent ng dyablo ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. At kahit na anong gawin ng dyablo, the devil cannot stop the preaching of the Word of God around the world. Akala niya, napatahimik niya ang simbahan kasi dahil sa COVID. And he didn't realize, the devil didn't realize, that every home, every family is a church. And until now, even in online, the Word of God is still being preached. Ipinapangaral ang salita ng Diyos. Alright? Kaya wala tayong reason, Kasi may mga ginagamit ng Diyos para ipangaral yung kanyang salita.
Alright? So, yan yung nangyari kay Juan. And it happened to John. Kung nangyari kay Juan, pwede rin mangyari sa atin yan. Okay? Number 12. Ang salita ng Diyos ay buhay. You see that? Makapangyarihan, mas matalas at nakababatid ng mga iniisip ng tao. Hebrews chapter 4 verse 13, ano sabi niya ng author nito? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Imagine mo yung salita ng Diyos, yung milta. Okay, buhay siya. Makapangyarihan. Mas matalas kaysa limang tabak. At ito'y alam nito ang mga iniisip natin, kaya wala tayong ligtas eh. You see that? Ganong ka-powerful ang word ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang milta. Okay? Ang salita ng Diyos ay daw? Buhay. Alright? Kaya nga pag binabasa mo yung salita niya, ay nagkakaroon ka ng buhay. Buhay yan, hindi yan patay. Patay lamang yan doon sa mga taong patay ang espiritu kasi hindi pa sila nagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo. Mabisa ito. Sa lahat ng uri ng pagtuturo, sa anumang kumbaga, field ng sciences and arts, ang Word of God ay maraming pwedeng ibahagi na talino. Kaya nga kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, ay matalino ka. Right? Matalas daw ito, no? Very sharp. At you cannot hide. Hindi ka pwedeng magtago sa salita ng Diyos dahil yung kapangyarihan niya, grabe. Nagko-convicto ng puso. Kino-convict nito ang kasalanan mo. Kaya kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos nangusap sa iyo, ayun. Kung meron kang takot sa Kanya, makukonvict ka talaga. Amen? Right? This is the summary ng ating tinatalakay ngayon. Kung kayo ay nandyan pa. Let us see here kung sino ang salita. Ang salita ay walang iba kundi si Jesus. You see that? So nakapaloob dyan kay Jesus dun sa milta kung ano ang larawan na hindi mo may dideny na si Jesus ay Diyos. Okay? Wala kang ligtas kasi lahat ng anggulo ng milta doon sa ating tiningnan kanina, mula Mateo hanggang Pahayag, right? Nakapaloob doon kung ano ang definition ng milta. And the description niyan, walang iba kundi binigyan na ng name eh. Ang salita ay walang iba kundi si Jesus. Siya yung manifestation, siya yung emanation ng lahat ng nasa universe. Okay? Ang source sa Kanya, siya yung bumubukal sa Kanya ang buhay. Alright, the summary here, si Jesus ang Diyos, siya ang buhay, mabunga, magpapahiya sa iyo. Siya yung karunungan, mahalaga, ang kasiyahan nasa Kanya, wala siyang hanggan, siya yung nagpakahayag, nasaksihan, kinapuutan, makapangyarihan. You see that? And all of this, itong circle na nakikita nyo ngayon, ewan ko kung na-catch nyo ang idea ng milta, ng salita, na si Jesus yan. Na every time na pinapakinggan mo yung kanyang salita, si Jesus ang pinapakinggan mo. Okay? And every time na mag-iisip ka ng salita, si Jesus yan. Alright? And every time na nagbabagong buhay mo, si Jesus yan. Okay? And every time na nawawalan ka ng pag-asa, okay? Papasok sa iyo ang salita. Bibigyan ka nito ng kasiyahan. Ito ang iyong buong pag-asa sa buhay. Ang salita, ang milta. Kaya siya noon, alright, nakasakasama ng Diyos at siya ay Diyos mismo. Alright? Ngayon, kung hindi pa rin paniniwala na si Jesus ay Diyos,
ang totoo lamang po niyan, talaga pong patay ang espiritu ng mga taong ito. Nakakaawa po kasi wala na silang katotohanang makikita pa maliban kay Jesus. Okay? Kahit pa magpalipat-lipat ng relihiyon yan, kahit pa ibandera ng Islam na sila ay napakarami na, hindi pwedeng i-compare ang Quran sa Biblia sapagkat ang Quran ay walang laman. Okay? Ang salita ng Diyos, ang Biblia na salita ng Diyos, yan po ay compacted. Lahat ng kailangang impormasyon na malaman mo at malalaman mo tungkol sa Diyos nariyan. Ngayon, ang ginagawa po nitong mga kultong to, kung ano-ano mga ginagawang mga injection at saka pinagginugulo ang salita ng Diyos. Okay? And these people were really kumbaga talaga pong patay ang espiritu. And we pity on them. Sapagkat yung katauhan ng Panginoong Jesucristo ay kanilang sinasalaula. Okay? If you realize kung sino si Jesus, okay, you will be amazed. Ma-amaze ka sa kanyang katauhan. Siya yung kabuuan na tinanggap mo. Lahat yan mahahayag sa iyo. Okay? Nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang buhay, nasa iyo ang bunga. Okay? At kapag itinakwil mo ito rin ang magpapahiya sa iyo. Nasa iyo ang karunungan. You have, kumbaga, pinakamalagang spiritual knowledge na meron, yung salita ng Panginoon. Okay, lahat niyan nakapaloob yan. Kapag si Jesus ay nasa iyo, lahat yan nasa iyo. Kaya ngayon, ano pang kailangan mo? Ano pang problema mo? Okay? Na bumabalakid sa iyo. Ay malamang may demonyo pa sa katawan. Kaya hindi ka nilalayasan yan, hindi mo pa naisusuko yan at hindi mo pa pinalalaya sa buhay mo. Amen. Okay? So kaya ngayon deliverance napakalaga. In the name of Jesus Christ, by the blood of Christ, lalayas yung mga demonyo yan na nakakabit sa katawan mo. Amen? Okay? Kaya mga kapatid, ang aking payo po sa inyo, pahalagaan ninyo ang salita. Lagyan nyo ito ng kumbaga, A1, number 1, sa priority list sa iyong mga gagawin sa buhay na to. Ang importansya ng salita ng Diyos sa buhay mo. Pagka ginawa mo yan, ipinamuhay mo yan, mga kapatid, tandaan nyo, ang sinabi ng Panginoon, nagbubunga to ng tig 50, tig 100, at marami pa tong bunga. At merong kang fulfillment sa buhay. Amen? Okay? So, kung meron po kayong natutunan ngayon, I pray and I hope na ito pong ating tinalakay ngayon. Actually, this is continuation ng verse 1 dun sa A. Naroon pa lamang po tayo dun sa praise na 1. Na chapter 1, verse 1a. Bereshit aito hihuwa miltha. In the beginning was the Word. Sa pasimula ay salita. At ang salita na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung si Jesucristo ay nasa buhay mo, the eternal God that exists in eternity past, okay, you will live also forever and ever with Him. Tanong, bakit pastor, ako minsan ay malungkot at hindi masaya? Kapatid, kinakailangan mo lang magkaroon ng tinatawag na priority. Unahin mo yung salita. Okay? Unahin mo yung salita sa buhay mo. Sapagkat yan ang magbibigay ng fulfillment sa iyo. Amen? So, tayo po mag-pray. And I encourage you na ito po i-upload ko sa YouTube na mag-subscribe kayo for notification. So, rin sa Facebook and then sa YouTube. So, for the purpose of po yan. Kumbaga, doon sa mga wala sa Facebook, doon sila sa YouTube. So, mapapakinggan po nila itong message na to. Actually, ito po yung serie, ito pong
Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang purpose nito ay to present, okay, ilahad natin ang katauhan ni Jesucristo na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Okay? At maunawaan po natin sa mga patutuo ni Juan kung ano po ang kanyang pagkakalahad sa wikang Aramaic. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabi ito. Amin pong dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Napatuloy mo, O Diyos, na pagpalain ang iyo pong mga pakinig, Panginoon. Nanawa ang salita na kanilang napapakinggan ngayon. Buhay, kapangyarihan, kasiyahan, walang hanggan. Lahat ng ito nakapaloob sa salita, Panginoon, na nasa amin ngayon ay patuloy na mag-manifest sa aming katauhan, Panginoon. Father, we pray in the name of Jesus Christ, patuloy mong mag-manifest ka, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo sila, Panginoon, at nawa ang kanilang buong katauhan, O Diyos, ay mapuspos ng kapunuan na nagmumula sa iyo. You are the embodiment, Lord, Jesus Christ, of everything. Salamat, Panginoon, sa aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming buhay. Lord, we give all the praises to you. Salamat po. Bless mo po ang aming mga kapatid. At nawa, Panginoon, sa kanilang paglakad dito sa mundong ito, ay mas lalo pa sila, Panginoon, na magkaroon ng kapunuan na nagmumula sa iyo. At ang salitang ito na aming tinalakay ay tunay na magiging aming gabay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Okay. So, subscribe po kayo sa ating pong Heal de las Armas at YouTube channel. So, ito po ikalawang video na aking i-upload. And I pray na sana ito ay dumami pa. So, I need 1,000 subscriber. So, alright. Anyway, praise the Lord, at kayo po ay nakabahagi nitong ating gawain ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you po.